yung live selling. Ano pong live selling? Bakit? May issue ba sa live selling? Okay naman pong live selling namin Ang ganda nga po ng live selling na bakit ginagawan po ninyo ng issue? Or ba't ginagawan po nila ng issue? Ang ganda nga po ng live selling namin. Walang issue sa live selling natin, guys. Okay live selling natin, bakit may issue na naman? Ano? Huwag niyo pong gawan or wag sana nilang gawan ng issue na naman at magmumukha na naman kawawa para magkaroon na naman ng reason para gumulo or ano man or mag-isip ng negative sa atin yung family ni Vian, 'di ba? Kasi okay naman. Kung may basher man, ilan ay normal naman ng basher kahit nga pag nag-live si Joy, nag-live si Carla, may basher naman talaga. 'Di ba? At ang magandang diyan, wag pansinin kasi pag pinansin mo 'yan, lalo lang 'yan matutuwa. So yun mga kabayan po natin, malinaw po yung sinabi ni Kalinga Prab at sa obserbasyon po natin doon sa mga viewers natin doon sa ating live stream, walang masyadong buzzers ho doon. Lalo na po doon sa isa sa mga angel. Hindi ho totoo yun. May binabas daw ho po doon, pero hindi po yung angel, mga kabayan natin. Yun daw po ang totoo. So ngayon naman ho, puntahan po natin yung issue patungkol po doon sa ibinabayad ng mga nagiging guest po dyan na nagpo-promote. Kasi nga po may napanood tayo na sinabi mismo diretsahan na talagang maliit lang daw po ang kinikita o yung ibinabayad po. Kaya sa sunod daw po, wag nang papuntahin. So minsan ho naiisip natin parang sayang naman po yung opportunity kung ganun po ang gagawin. Siguro po maliban na lang, wag niyong papuntahin pero bayaran niyo po. Kasi alam niyo po ba kung gaano kalaki po yun? Malaki po yun, mga kabayan po natin. Siguro po bago ko po ibigay yung kay Kalinga Prab, kasi binanggit po ni Kalinga Prab yung approximate, naalala ko po yung kaibigan ko na kahit paano naman ho ay malapit kay Beyonce, may idea ho siya kung kumusta naman ho ang kinikita sa mga ganyang live selling. Ito po, panoorin po natin at pakinggan. Sabihin na 3,000, 4,000 lang ang kita ng bata. Paano yung bata nakabili ng lupa? Kung kaya nga sila yung unang-unang ambassadors na dadalhin sa Korea eh. Kasi last year sila yung may pinakamalaking kinita sa live selling. Ang unang live selling ni Buse, unang-una, kumita po yan ng 40,000 mahigit. Pangalawa, ang kinita po niyan ay 20,000 mahigit. Lahat ng live selling ni Che sa Velvet po ay palagi pong sold out. Hanggang ngayon kuya, malakas pa din siya. Kahit si Edo hindi na niya kasama. Kagabi na lang po napakalakas ng live selling Sa lahat ng nagmamain kagabi, puros Beyonce at Edsy. So yan po mga kababayan po natin. Siguro naman hindi po siya magsisinungaling. At siya po ay kahit paano ay kaibigan na po natin yan. Open na po kami dyan kahit paano sa mga pinag-uusapan din namin. Yun po narinig po natin yung figure more or less. So hindi mo po masasabi na bariya-bariya po yan. Maaring 20,000 at meron po siyang nabanggit na medyo malaki-laki. Tapos po yung ibang figure naman po na binabanggit niya, kamukha rin po nung sinasabi ni Kalinga Prab. Ito panoorin po natin. Basta daw nila si Dalaga pag live sa Val kasi maliit lang daw. Pambira. Paano nasabing maliit ang kita doon hindi nyo po alam na nakabili nga po ng lupa si Bian dahil sa live selling niya. 'Di ba? Tapos minamalit nila yung commission sa live selling. Imagine 2 hours ka lang uupo magbebenta. Pero pwede kang kumita ng 20,000, 30,000, 15,000. 'Di ba? 2 hours ka lang uupo at pwede ka nang kumita ng ganun. Kaya nga po nakabili ng lupa si Beyonce sa Velvet Box, no? Kaya nga po patuloy siyang nagla-live selling kapag Di naman yan magla-live selling kung wala naman siyang kikitain doon, di ba? Minsan kasi bago tayo magsalita, alamin muna natin, Alamin muna. Mahirap kasi yung salita tayo ng salita pero wala tayong alam. So yan po mga kababayan po natin. Malaki ho minsan 30,000, 20,000, 15,000 at depende. Yan po yung more or less na amount na po pwedeng makuha ho kapag umuupo sila dyan ng mga 2 oras nagbebenta po. So ibig sabihin malaking tulong na po yan. Kahit siguro marami na tayong pera, yung ganyang amount, medyo po hindi maliit po yun, mga kabayan natin. Maliban na lang siguro yung pumupo na dyan o nagsasalita niyan ay maraming pera para maliitin po yung mga ganung bagay, mga kabayan po natin. Pero ang para sa akin po dito, although ayoko na pong pangalanan po kung sino man po ang nagsasabi niyan, para hindi na po masyadong magulo, ang sa akin lang po dito ay yung pinaka-issue para maliitin po yung binabayad po ng Velvet Box sa mga nagiging guest, parang hindi tayo conforme po doon. Kasi nga po, kung tutuusin,
marami hong naghahangad ng mga dalagita rin ho, mga angels din ho masasabi natin, na maging ambassadress din po o kaya magpo-promote, magbebenta ng products na yan. Kasi nga po hindi lahat nabibigyan po ng opportunity. Kaya hindi ho maganda na parang babaliwalain po natin o hindi na natin papupuntahin po yung concern na angel, mga kabayan po natin. Tapos pangalawa, huwag po natin kakalimutan ho. Kung sakali po sa ngayon, sikat na ho, marami ng pera, marami nagbibigay, huwag natin kakalimutan ho kung paano natin narating yan, paano niya narating yung ganung bagay. Ano po? Siyempre, isipin po natin, nanggaling din po yun kay Kalinga Prab, pinasikat, nakilala, dumami ang sponsor, ngayon po ay kahit pa paano, maluwag na, huwag mo natin kakalimutan yun. Ang Velvet Box po ay pag-aari din po ni Kalinga Prab, part owner po yan. So kahit po siguro konsiderasyon na lang, nakatulong sa iyo ang tao, may pag-aari siyang kumpanya, na kailangan yung serbisyo mo o kaya para mag-promote na babayaran ka naman, dapat ho, may maayos tayong pakikisama. So hindi ko po sigurado kung ang mga viewers po natin ay naiintindihan ako. Kasi ako po nanghihinayang ho sa opportunity ganyan para ang dating ay maliitin mga bayan po natin. Malaki rin po ang kinikita niyan. Sa tingin niyo ho ba, yung ilan sa mga angels ay hindi sila nasisihan po sa nakukuha? Sabi nga ni Kalinga Prab nakabili nga ng lupa galing po dyan sa komisyon o kaya sa kinita po sa pagla-live selling mga bayan po natin. So ang sa akin po dito sana naman maliwanagan ho yung nagsasabi na walang kwenta yan, hindi pakikinabangan, wag na lang papuntahin, pag-isipan po nating mabuti. Kasi mamaya ho dahil sa ginagawa ho natin, mababas naman ho yung angel na yan. So kawawa naman mga bayan po natin, tayo po ang gumagawa ng ikakapahamak po nila. So pasensya na po kayo, baka sakaling nasasaktan na naman ko sa sinasabi natin, pero yun po ang totoo. At alam ko ho, ang mga viewers, nandun din po ang concern nila. Huwag nating mamaliitin po ang itinutulong po ng Velvet Box sa mga Kalingap Angels o kaya sa mga nagpo-promote ng product po nila. At nga po pala, bago po tayo mag-end, gusto ko pong i-share po sa inyo yung reaction ho ng may-ari ng Velvet. Di ba ho, may post po sila. So mag-iingat po tayo. So abangan po natin kung ano po ang mangyayari. Pero ito po yung post po niya. So yan po mga kababayan po natin. So sa sunod po mag-iingat po tayo kasi maaari pong maka-offend po tayo sa iba. Minsan yung sinasabi ho natin na parang minamaliit ho natin, may masasaktan po. Kamukha niyan. Siyempre po ang number one na masasaktan po niyan ay yung may-ari.